At itong ating pag-aaralan mga kapatid ay very familiar na sa inyo ito. Ito yung talinghaga na binigay ng Bugtong at Buenos patungkol sa isang swail na anak. Sino bang pamilyar sa inyo sa swail na anak? Ayan, meron akong ginawa na kanta mga kapatid na swail na anak yung Ako'y Binago Mo. Narinig na niyo yun? Minsan pa sa aking buhay, ako'y nalayo sa'yo. Pagbabalik ng anak sa kanyang ama. So yung prodigal son mga kapatid, mayroon hong tatlong karakteristik doon. Karakter na gumaganap. Yung tatay, yung anak na swail, at saka yung mabait na anak. Tatlo. At yan po ating pag-uusapan mga kapatid. Dahil kanina, habang nag-uusap kami ni Elder Dacasi, sabi niya, hindi daw mabasa sa Back to Christ yung, hindi mabasa sa Bible yung Back to Christ. Mga kapatid, nandiyan sa Bible yan. At yan yung pag-aaralan natin ngayon mga kapatid. At yan ay mababasa ninyo sa Lucas 15, 11 hanggang 31. Ha? Isulat niyo mga kapatid, Lucas 15, 11 hanggang 31 mga kapatid. Yan. Yan ang basahin nyo. At mayroon tayong mababasa dito mga kapatid na kung saan itong anak na ito ay napagod na siya sa kanyang tatay dahil maraming pinagbabawal. Gusto niya nang kumawala sa pamumuno ng kanyang ama. Ha? At ang sinabi niya sa tatay niya, tay, sabi niya, ayaw ko na ng ganito, lagi mo akong kinokontrol. Gusto ko nang magkaroon ng kalayaan, kaya gusto ko nang kunin yung mana ko. Okay? Alam mo mga kapatid, doon sa mga Israelites, kapag humingi ka ng mana na buhay pa yung tatay mo, ini-insulto mo yung tatay mo at parang sinasabi mo sa kanya, mamatay ka na. Ha? Kasi buhay pa siya, hinihingi mo na yung mana mo. Usually ho, nakukuha mo yung mana mo pag namatay na yung magulang mo. Kaya grabe talaga itong anak na ito, napakaswail. So dahil naman itong tatay mga kapatid, dahil mahal na yung kanyang anak, siya po ay nagparaya. Okay? Tandaan niyo yung salitang nagparaya. Mababasa natin yan sa 11 hanggang 13. Ha? Kaya itong nakababatang anak ay nakatanggap na po ito ng halos kalahati ng kanyang mana. May dalawa lang silang anak. Yung kalahati naman napunta na sa kanya. Ha? At alam mo mga kapatid, noong panahon, kapag ikaw ay isang magulang na hinati mo yung kapatid, nakakahiya yan. Pero itong tatay mga kapatid, tiniis niya yung kahihiyan at yung kabastusan ng kanyang anak. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak mga kapatid, binigay niya yung kalahati ng mana. Ha? At habang binibigay niya mga kapatid yung kanyang mana mga kapatid ay nadurog yung puso ng tatay. Ha? Nadurog yung puso ng tatay. Siguro balit alam ng ama na yung anak ay kailangan magdesisyon sa kanyang sarili. Ha? Hindi man niya kalooban na sustentuhan ng kanyang anak para sa kanyang pagliwaliw. Pero dahil sa kanyang pagmamahal mga kapatid, nagparaya yung tatay at ibinigay yung lahat ng kanyang mana. At ito po mga kapatid ay nagsasalarawan ng pagmamahal ng ating bugtong at buhay na Diyos. Ha? Dahil minsan mga kapatid, tayo ay gusto natin na magliwaliw sa ating buhay. Gusto natin walang nagdidikta sa atin, walang nakikialam sa atin. Ha? At minsan kadalasan ay mga bata ganon. Mga swail na anak. Okay? At ang sabi ng Bugtong at Buhay na Diyos ito, ang Bugtong at Buhay na Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalayaan. Ayaw ng Bugtong at Buhay na Diyos na pilitin niya tayo na sumunod sa Kanya na walang kalayaan. So, yung kanyang pagpaparaya mga kapatid ay hindi dahil gusto niya mapahamak yung anak niya, kundi dahil gusto niyang ipadama sa kanyang anak ang kanyang pagmamahal na hindi naintindihan ng anak. Minsan nga ganun tayo mga kapatid, minsan naliligaw na tayo ng landas. Kahit alam na nating mali, ginagawa natin, yung magulang natin, talaga nandyan, lagi, suporta lagi yan. Ha? Kaya now, itong Bugtong at Buhay na Diyos kapatid, mayroon siyang kapangyarihan. Kaya niyang pigilin yung anak niya kung gugustuhin niya. Pero hindi niya ginawa mga kapatid, ha? Hindi niya pinilit yung kanyang anak sa kanyang sariling opinyon. Alam mo mga kapatid, ito yung kaibahan ng Bugtong at Buhay sa ibang Diyos. Sa ibang Diyos kasi mga kapatid, di ko na i-mention kung anong klaseng Diyos. Doon, pag sumuway ka doon mga kapatid, patayin ka talaga doon. Ha?
Ang bugtong at buhay na Diyos, napakatindi nito mga kapatid. Napakalawak, hindi nga maintindihan ng kapatid. Sa lahat ng reliyon, ang hindi maintindihan na salita yung grasya. Kasi dito lang po yan mga kapatid, sa atin ang mayroong grasya. Sa iba, disgrasya na. Ha? Ang sabi doon sa Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. Ang bugtong at buhay na mga kapatid nakatayo doon sa pintuan ng inyong puso. Ha? I will come in and dine with him and he with me. Pangako ng bugtong at buhay na Diyos yan. Kakatok siya. Ha? Kakatok ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Meron ako nakitang picture, mga kapatid, na kumakatok ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi naman ng nakakita sa picture, bakit kailangan pa niyang kumatok? Samantalang pwede naman niya itulak. Sabi, yung kaibahan lang ng pintuan na yun, mga kapatid, walang doorknob. Yung pintuan ng puso natin, walang doorknob. Ikaw talaga ang magbubukas sa loob. Papasukin mo ang bugtong at buhay na Diyos. Ikaw ang magpapasok sa Kanya. At ang sabi nito, mga kapatid, siya ay nakatayo at siya'y kakatok. Ha? Kakatok, mga kapatid. Hindi niya ibabalandran yung kanyang kakatok siya. Ha? At inaantay niya tayong buksan siya sa kanyang pagpasok, mga kapatid. Hindi niya pinipilit yung sarili niya. Hindi ganun ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Kailangan tayo ang magbubukas sa pintuan na ito ng ating puso. At kapag pinapasok natin siya, tayo po ay magde-develop ng relationship sa ating bugtong at buhay na Diyos. Magkipagrelasyon tayo sa Kanya. Na paanong paraan? Tayo nanalangin, tayo umaawit, tayo nagkipag-usap sa Kanya. Yan yung relasyon. Ha? Minsan mga kapatid, sabi anong relasyon natin? Nanalangin tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Sino nalangin sa inyo? Dalawa lang, tatlo. Di ba nanalangin kayo? Manalangin kayo sa bugtong at buhay. Pag sinabi kong manalangin, hindi 5 minuto, ha? Ha? Hindi 5 minuto. Talagang nakipag-usap ka sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo kasi pag nanalangin tayo mga kapatid, ha? Manalangin tayo, isa-isang panalangin natin mga kapatid, 10 agad hiningi. Ha? Pag sinabi mo, salamat bugtong at pag sabi mo isang salamat, 10 na, binilang mo na yung hiningi mo, 10 agad. Ha? Dapat tayo mga kapatid, magpasalamat tayo, 10 pasalamat, isa lang hingi natin. Ha? Pero baligtad sa atin mga kapatid, mas marami pa yung hingi kaysa sa ating pasalamat natin. Ha? Nakakalimutan natin mga kapatid. Pangalawa, ay itong ating bugtong at buhay ay yung anak niya ay bumalik mga kapatid, pinatawad niya. Ha? At nung bumalik yung anak niya mga kapatid, at gusto ng anak na nung naghirap na siya doon sa kanyang pinuntahan mga kapatid, na dumating, marami siyang mga kabarkada doon, kainuman, ha? Tuwang-tuwa siya mga kapatid, akala niya yun ang yung buhay. At dumating po yung tagutom doon mga kapatid, hanggang sa naubos yung kanyang pera, pati yung kaibigan niya na wala na rin. At dumating sa punto mga kapatid na ang trabaho niya na lang ay magpakain ng baboy, wala na rin magtanggap sa kanya magtrabaho. Sabi niya, kahit hindi mo na ako sulduhan, basta makakain lang ako, kahit pagkain ng baboy, kainin ko. So ginawa niya mga kapatid, na nandoon na siya mga kapatid, habang kumakain siya doon ng pagkain ng baboy, pati yung baboy nagtaka sa kanya. Sabi ng baboy, tinignan siya ng baboy. Ha? Anong ginagawa mo rito? Pati pagkain ko, inaagaw mo pa. Ha? Naisip niya ngayon mga kapatid, sabi niya, ang sarap pala ng buhay ko noon. Ha? Doon sa bahay ng tatay ko, meron akong mga katulong. Ang daming pagkain, ito pagkain ng ano. Dito hirap na hirap ako, sabi niya, babalik ako sa tatay ko. Ha? Sinulatan yung tatay niya, sabi niya, tay, babalik na ako. Ha? At sa aking pagbabalik tay, gusto ko makakita na mayroong mga yellow ribbon doon sa puno. Ha? At sasakay ako sa bus. Pagsakay ko sa bus, at pag dumaan yung bus sa sinakyan ko, pag dumaan ako sa bahay na wala akong makitang yellow ribbon o nakasabit, ibig sabihin, hindi ako welcome. Ang ginawa ng tatay, mga kapatid, naglagay ng yellow ribbon doon sa puno. Pinuno niya ng yellow ribbon yung puno. Sabi niya, baka hindi makita ng anak ko yung isang yellow ribbon. Baka hindi ko na makita anak ko. Pinuno niya ng yellow ribbon, mga kapatid, para ipaalam niya sa anak niya na mahal niya yung anak niya. Ha? Ganyan po ang pagmamahal sa atin ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. At nung bumalik yung anak niya, mga kapatid, nag-aabang yung tatay, malayo pa. Nung makita yung anak niya, mga kapatid, hindi na inantay ng tatay na lalapit yung anak. Ang ama na mismo ang tumakbo at nilapitan siya, mga kapatid. Alam mo kung bakit?
Kasi baka mamaya, nung makita siya ng ama niya, makita siya, baka magbago ang isip ng anak niya, baka bumalik. So ang ginawa ng tatay, mga kapatid, tumakbo. Alam mo noong unang panahon, mga kapatid, bawal ho magpakita ng emosyon ang tatay sa kanilang anak. Pero ang ginawa ng tatay, mga kapatid, bahala ng anong sabihin ng mga tao. Tumakbo siya, mga kapatid, at sinalubong niya yung kanyang anak at niyakap niya yung kanyang anak, mga kapatid. Pinatawad niya yung anak niya. Ganon ang katindi ang pagmamahal ng bugtong at buhay na Diyos sa atin. Yung mga anak na naglayas, alam mo mga kapatid, nung ako ay pagka-graduate ko ng high school, ako po ay naglayas. Nagtrabaho ko sa Boracay. Gusto kong magsarili. Lahat ng hirap mga kapatid, pinagdaanan ko yan. Naging swell din ako mga kapatid na anak. At dito mga kapatid ay nung makita siya ng kanyang tatay ay talagang nahabag sa kanya at hinalikan siya. Yung anak niya mga kapatid, amoy-baboy pa yun. Sobrang baho, gunit-gunit na yung damit. Naglakad lang. Walang pamasahe. At pagkatapos ng mga kapatid, ang ginawa niya, hinubad ng kanyang ama yung kanyang damit mga kapatid at sinuot niya sa anak niya. Dahil ayaw niyang makita ng mga katulong niya yung kahubaran ng kanyang anak. Ganyan katindi ang pagmamahal ng ama. At pagkatapos mga kapatid ay tinanggal niya yung kanyang singsing. Alam mo yung singsing mga kapatid, nagsisimbolo yan na siya ay anak. Ibinalik niya yung sinuot niya sa kanyang anak. Ibig sabihin, mula sa oras na ito, sa pagbabalik mo, sabi niya, Ama, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Tanggapin mo kahit katulong lang. Sabi ng ama, hindi. Sinuot niya yung singsing at ginawa siyang anak muli, mga kapatid. Kaya lahat po na nagbalik loob sa bugtong at buhay na Diyos, kayo po ay mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Anong ibig sabihin ng bugtong? Pinanganak sa pamamagitan ng Espiritu at kapangyarihan ng ating bugtong at buhay na Diyos. Yan po ang ibig sabihin yan. Binigyan siya ng damit, binigyan siya ng singsing, at binigyan siya ng sapatos. At hindi lang yun mga kapatid, inihaw pa yung malaking baka. Alam mo mga kapatid, nung inihaw yung baka, lahat na mga kapitbahay, inimbita. Sobrang dami. Noong unang panahon mga kapatid, wala namang refrigerator noon. Hindi mo naman pwedeng katayin yung baka na paalang. Sabi mo sa baka, bukas na uli yung kaliwang paa, ha? Hindi mo pwedeng ganun yan. Pag kumatay ka ng baka, buo yun. Pag hindi mo na maluto yun, masisira na yung baka. Lahat ng buong barangay, invited. Nagkatuwaan sila mga kapatid. Tuwang-tuwa sila. At marami pong mga scholar mga kapatid na pinag-isipan ito. Sino ba itong anak na ito na nagbalik? Itong anak na nagbalik mga kapatid, ito po yung mga back to Christ. Nagbalik, di back to Christ. Tama? Nagbalik, back to Christ. Maroon silang relasyon sa bugtong at buhay ng Diyos noon, umalis, pagkatapos bumalik. Minsan ganon tayo mga kapatid. Di ba? Pag nagpabinyag kayo, alam namin na nagpabotismo kayo. Pag umalis na kayo, hindi kayo nagpapaalam. Ganon yun. Sana sister, hindi mo na alam kung saan pumunta, basta na wala na. At minsan mga katao ngayon, mga kapatiran, parang na lang namamalingki sa, parang pag pumili ng rilon, parang namamalingki na lang. Pag pumunta ka ng palingki, pag tinanong mo yung tendera, magkano to? Pagkatapos hindi ka sinagot ng tendera, aalis ka na. Hindi ka na babalik doon kahit kailan. Tama? Sabi, bakit hindi ka balik? Hindi ako pinansin yan. Ganon din yung simbahan mga kapatid. Kaya dito makita natin na yung ating bugtong at buhay na Diyos, kahit nasaktan siya, nawasak yung kanyang puso, pinahintulutan niya na umalis yung kanyang anak. At nakita niya ito mga kapatid, nung makita niya yung anak na malayo pa, nag-antay siya araw-araw. Nag-antay ang bugtong at buhay na Diyos. Bakit? Dahil gusto niyang ibalik yung relasyon na yun na nawala sa iyo. Palakpakan natin itong bugtong at buhay na Diyos. 1 Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. Purihin ang bugtong at buhay. Ito sabi, if we confess our sin, kapag atin pong ikinumpisal ating kasalanan, siya ay tapat, matuwid,
at papatawarin tayo sa ating mga kasalanan and to cleanse us from all our unrighteousness. Lilinisin niya tayo mga kapatid na parang hindi ka na nagkasala. Talagang burado lahat ng kasalanan mga kapatid. Lahat kayo nagbalik loob sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Lahat kayo ay mga santo. Lahat kayo ay mga banal. Lahat kayo ay pinatawad ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi mo sa katabi mo, santo ka pala. Ito pala yung mukha ng santo. Kasi sa Katoliko mga kapatid, bago ka magsanto, ordinahan, ano mo na yung pare? Yung pare kasi yung magpipili sa'yo na maging santo ka. Dito sa Back to Christ kapatid, hindi. Pag nabautismuhan ka na, pag ahon mo ng gano'n, automatic santo ka na. Ha? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, ito pala yung itsura ng santo. Ha? Ito yung mukha na santo. Ha? At yan po ang trabaho ng bugto at buhay na Diyos. Lucas 15:11-31, tayo po ay nirestore tayo, ibinalik tayo mga kapatid ng bugtong at buhay na Diyos sa dapat nating kalagyan. Ha? Ang sabi ng kanyang anak, tanggapin mo ako bilang katulong. Hindi ako dapat na maging anak. Ang tanong mga kapatid, tinanggap ba na yung ama yung offer ng anak? Tinanggap ba niya yung offer niya na maging katulong siya? Hindi. Hiyang-hiya na itong anak na ito. Kinuha niya na yung parte niya, nagpakita pa ng mukha niya. Sabi niya, hindi na ako dapat. Pero gutom talaga, hirap talaga magutuman. Tiniis niya, pinakapalan niya yung mukha niya. Pero ang ama mga kapatid, yung pagmamahal ng ama, napakatindi. Ha? Ang tawag dito mga kapatid sa English ay justification. Ano ibig sabihin ng justification? Nung pinatawad ka ng ama, ibig sabihin nun, burado lahat ng kasalanan mo. As if parang hindi ka nagkasala. Ha? Awit 103:12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Ha? Kung gaano daw kalayo yung Amerika sa Pilipinas, nakikita mo ba yung Amerika? Hindi mo nga makita yung puerto eh. Pag pinatawad ka ng bugtong at buwan na Diyos, yung kasalanan mo mga kapatid, hanapin mo doon sa Amerika. Hindi mo matagpuan doon. Tinapon na ng bugtong at buwan na Diyos yung kasalanan mo. Tinapon niya na doon sa dagat mga kapatid, tapos mayroon pang sign doon sa dagat. Bawal mangisda dito. Tayo mga kapatid, pag nag-aaway yung mga kapatiran, yung mga kasalanan noon, naungkat pa. Di ba? Yung dati-dati pa, nagkaungkatan pa. Ha? So, sino ba itong taong makasalanan na ito mga kapatid? Itong prodigal son. Ha? Kinuha niya lahat ng kanyang mana, winaldas niya. Ha? At pagkatapos mga kapatid, yung kanyang panganay na kapatid, galit na galit. Sabi niya, wala itong tao na ito. Inubos niya ang pera niya. Ha? Inubos niya lang doon sa kabaret yung pera niya. Wala siyang pakialam. Lahat ng oras niya, ginugol niya doon. Alam niyo mga kapatid, ganun tayo. Pag nandun tayo sa Kalayawan, yung oras natin doon, mauubos. Ha? Pag naglasing-lasing ka, tuwang-tuwa ka, pagkatapos, pag wala na yung lasing mo, sakit sa ulo, inom ka uli. Ha? Ang ginawa lang doon mga kapatid, inuubos na yung oras mo doon. Meron akong nakita sa Facebook mga kapatid, isang lalaki, graduate siya ng Yale University sa Amerika. Sa Wall Street nagtatrabaho. Pagkatapos, doon, dahil sa mayroon nagsusugal, pagkatapos nagbibisyo pa ng shabu, doon na lang siya sa kalsada na nakatira. Ngayon, nakita siya mga kapatid sa pinicturan siya. Sa lahat ng mga nakatambay doon, siya yung graduate sa Yale University. Sikat na universidad sa Amerika. Ay nakita siya ng kaklase niya, tinulungan siya mga kapatid. Pinulot siya doon sa kalsada. Ha? At marami siyang oras na sinayang mga kapatid. Ganon din tayo. Ha? Ang sanlibutan ito, maraming ino-offer sa atin. Pero nagsasayang lang tayo ng oras doon. Alam ko yan mga kapatid. Ako, sabihin ko sa inyo, marami akong pwedeng gawin sa buhay ko. Marami akong pwedeng gawin. Pwede akong mag-focus sa music.
magnegosyo, magpayaman, pwede kong gawin yan. Pero mga kapatid, yung buhay ng tao, may iksi lang. Napaka-iksi ng buhay ng tao. Gusto ko yung buhay ko, mga kapatid, uubusin ko itong buhay ko na naglilingkod ako sa bugtong at buhay na Diyos. Alam ko, hindi masasayang ang buhay ko. Ha? Minsan sinasabi ko, gusto ko na balang araw ako yung, ang Back to Christ, ang pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Pangarap ko yan, mga kapatid. Pero hindi ko man maabot yung pangarap yan, mga kapatid. Ang alam ko, mga kapatid, yung paglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos ay kaya kong abutin. Ha? Ganun po ang kasalanan, mga kapatid. Napakaisi lang ng oras. Pwede kang mag-enjoy. Tuwang-tuwa ka. Ano nangyari dyan sa Swail na anak na ito? Hindi ka mapupuno, mga kapatid. Kulang na kulang sa iyo yung oras mo. Sabi nga ng kanta yung kanta ng sanlibutan, I can't get no satisfaction. Laging may kulang. Alam mo kung bakit? Itong puso natin, mga kapatid, may bakanting space dito. Yung puso natin mayroong upuan. Katulad nito. Walang ibang pwedeng umupo doon. Bugtong at buhay na Diyos lang talaga. Kahit lahat, punuin mo yung buhay mo, yumaman ka, lahat ng kalayawan nandiyan sa iyo yan. Kulang pa rin. Bakit? Itong lugar na ito, walang ibang pwedeng umupo. Bugtong at buhay na Diyos lang. Kaya tingnan mo yung mga mayaman. Sikat na mga singer. Marilyn Monroe, Nirvana, Linkin Park, mga sikat na mga singer. Bakit nagpapakamatay? Sikat na ang yaman-yaman pa. Bakit nagpapakamatay? Kasi naabot niya na yung lahat ng pangarap niya sa buhay. Pero bakit parang kulang? Kasi yung puso mo na yun, mga kapatid, sinadya talaga ng bugtong at buwinis na lagyan ng bakante yan para lang talaga sa kanya. At kapag natagpuan mo yan, mga kapatid, ang bugtong at buwinis, ikaw na ang pinakamasayang tao sa buong sanlibutan. Sa tingin ninyo, mga kapatid, kayo man dito ay hindi nyo makonsider sarili nyo mayaman, mahirap kayo. Pero mga kapatid, kayo ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Kulang lang kayo sa pira. Pero tandaan mo, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos ang Ama mo. Siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay na kita at hindi na kita. Pagdating ng panahon, pag nandun na tayo sa langit, mga kapatid, tatawagin ng bugtong at buhay na Diyos ang pangalan mo, may dala kang bato. Yung bato na yun, nandun nakasulat ang pangalan mo. Tapos tatawagin ng bugtong at buhay na Diyos ang pangalan mo. Pag tawag sa'yo, lalapit ka. Pag tayo mo ng gano'n, mga kapatid, libo-libong anghel, nakapati-ikot ng gano'n, sobrang dami. Pag tayo mo doon, mga kapatid, kahit yung mata mo, masyado ng matalas yan, wala nang malabo ang mata doon. Kahit doon sa kaduluduhan, makita mo yung mga anghel. Ang daming anghel, nagpapalakpakan, makita ka lang. Tapos susuotan ka ng korona sa ulo. At yung korona ng ulo, mga kapatid, maraming mga bato yan. Bawat kaluluwa na madala mo sa pananambugtong at buwan na Diyos, mayroong isang batong kumikinang doon. Kaya umpisahan na ninyo, mga kapatid, na manghikayat. Mayroong isang kriminal. Mamamatay, magnanakaw siya. Tapos nakapatay siya. So, ang ginawa doon sa England, uso pa ang bitay noon, bibitayin siya. Nung bago siya bitayin, mga kapatid, pinapuntahan siya ng pastor. Sabi niya, magsisi ka na sa kasalanan mo. At pag nagsisi ka, dadalhin ka doon sa langit, ganito, ganyan. Sabi nung kriminal, inakbayan siya ng kriminal. Sabi niya, pastor, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Sabi niya, oo naman. Sabi niya, alam mo kung naniniwala ka talaga sa sinasabi mo? Kung ako lang, lalakarin ko yan mula rito sa puerto hanggang Punang, kahit puno pa ng bubog yan. Lalakarin ko yan, sabihin ko lang sa mga taga-Punang na mahal sila ng bugtong at buyos, gagawin ko. Ang nagsabi niyan, mga kapatid, kriminal. Kung talagang naniniwala kayo, mga kapatid, ng bugtong at buhay na Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kahit gaano pa kalayo, kahit bahain ka, mga kapatid, tatawarin mo yan. Sasabihin mo lang sa mga tao doon na manampalataya ka sa bugtong at buhay na Diyos. Akala ko ba mayroon kayong kapatiran na Muslim na dadalo rito? Mayroon ba? Tanong mo lang sa mga Muslim. Tanong mo lang sa kanila. Hindi ka naman nakipagdebate. Si Allah ba nang gagamot ng sakit? Tanong lang.
Ang bugtong at buhay na Diyos lang ang manggagamot, mga kapatid. Ha? Wala yan doon sa kanila. Kaya nga pag nagkasakit yung mga Muslim, saan pupunta yan? Doon sa Sanitarium. Doon sa, Puerto. Adventist Hospital, doon nila punta. Ha? Di ba? Anong sinasabi ng mga Muslim kapag pag nagbati sa'yo? Ha? Di ba sinasabi na ang sugo ay si Muhammad, peace be upon him. Di ba? Narinig nyo yan? Ang kapayapaan nawa ay sumakan niya. Sabi ko naman sa mga Muslim, kung ang kapayapaan sumasa kanya, bakit pa ako sasama sa kanya? Wala pala siyang kapayapaan. Inaantay pa niya ako na darating para magkapayapa siya. Bakit pa ako maniniwala sa kanya? Ang kapayapaan ay isa sa kanya. Dapat kung sugo ka, ang kapayapaan nandun na sa'yo eh. Pag sumama ako sa'yo, bigyan mo ako ng kapayapaan. Ay, salamat. Ha? Ang bugtong at buhay na Diyos ang magbibigay ng kapayapaan sa buhay mo. Ha? Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Walang kahit sino mang pwedeng magpalit sa relasyon ng bugtong at buhay na Diyos. Wala. Hindi pwedeng palitan. Ha? Siya lang ang tanging daan na siyang magkumpleto sa buhay mo. Ha? Walang pwedeng sino mang pumuno sa bakante na yan na upuan sa iyong puso. Ha? Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya dito makita natin yung itong anak na ito. Na-realize niya yung kanyang pagkakamali. Sabi niya, nagbago yung takbo ng kanyang isip. Dati wild siya. Ngayon ay nagbago na. May pagbabago. Sabi mo sa kapatid mo, pagbabago. Ha? Bakit may pagbabago? Hindi ka ba niyan magbago? Kaharap mo baboy. Ha? Ang gara-gara ng damit mo, tapos ngayon kaharap mo baboy, hindi ka ba magbago niyan? Ha? Halimbawa, sabihin ko sa iyo, Elder Rumbay. Elder Rumbay, pakainin mo nga yung baboy. Hindi ka naman kumakain ng baboy. Ha? Elder ka pa, pastor ka pa, tapos sabihin ko sa iyo, Elder, pakikainin mo nga yung baboy. Ha? Sabihin mo sa Muslim. Pumunta dito Muslim, sabihin mo sa kanya, ang tawag doon? Haji. Ha? Ano tawag yun? Imam, pwede ba pakainin mo yung baboy ko? Sipain ka talaga ng Muslim. Ha? Sa dami-dami ng tao dito utusan mo, ako pa. Ha? Insulto yan mga kapatid. Itong lalaki na ito, Hudyo ito. Bawal sa kanilang baboy. Pero doon mga kapatid, hindi lang siya tagapakain ng baboy, kundi kinakain niya na pati pagkain ng baboy. Grabe talaga to. Ha? Matindi ito. Ha? Ganito po ang mangyari sa iyo mga kapatid kapag nalayo ka sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ikaw na yung pinakamababang uri na tao sa buong sanlibutan pag lumayo ka sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Grabe na to. Akala mo yung mga bagay na magpapasaya sa iyo, akala mo yun ang kaligayahan, pero hindi. Kaya nung lalaki mga kapatid na kumakain siya, kaharap niya yung baboy, naisip niya, sabi niya, nauntog siya. Naku, wow, mali. Mali itong napuntahan ko. Ha? Na-realize niya ang kabaitan ng kanyang ama. Na-realize niya ang kagandahan ng kanyang bahay. Ha? Napaganda makiparoon ng relasyon sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Subukan niyo mga kapatid, manalangin ng mamayang gabi. Subukan niyo makipag-usap sa bugtong at buhay na Diyos. Makipag-usap ka. Ha? At darating ang araw, sabi ng bugtong at buhay, namimiss ko nata si Pastor Rumbay. Ha? Pag lagi ka nakipag-usap sa bugtong at buhay, mamimiss ka niya. Yan po ang sekreto ng power. Ang bugtong at buhay na Diyos, anong ginawa niya? Ang daming taong pumupunta sa kanya, magpapagamot. Anong ginagawa niya? Umalis. Anong ginagawa? Nanalangin. Ha? Binigyan tayo ng halimbawa, mga kapatid, manalangin tayo. Ha? Hinanap pa siya ng mga alagad. Sabi niya, hinanap ng mga tao, daming tao dito, may maraming mga sakit dito. Ha? Akala ng mga disipulo, obligasyon ng bugtong at buhay na harapin yung mga tao. Sabi, hindi. Ha? Obligasyon niya, mga kapatid, na manalangin. Mga pastors and elders, mga leader ng kaharian dito sa Punang. Ha? Bago kayo maglingkod sa mga kapatiran, maglingkod muna kayo sa bugtong at buhay, makipag-usap muna kayo.
Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kailangan natin yung relasyon na yun. Ha? Pag tama yung relasyon ninyo, maganda ang inyong buhay. Ha? Doon mo ma-realize, napakasarap palang maglingkod sa bugtong at buhay na Diyos. Napakasarap ng buhay. Ha? We are so blessed. Ha? Doon mo makita natin, pag lalo naman yung mga anak na napalayo sa mga magulang, ano ma-realize mo doon? Pagdating mo doon sa bayan, anong lutuin mo? Puro na lang dilata, noodles. Noodles sa umaga, itlog sa umaga, noodles sa tanghali, noodles sa gabi, itlog sa umaga. Dilata na naman. Paulit-ulit lang yun. Tapos maisip mo na sana, makauwi ako sa bahay, makakain man lang ako doon ng mga gulay. Ha? Doon ma-realize na yung luto ng nanay mo, masarap pala. Ha? Kasi ikaw na lang nagkumakain ng kinakain mo eh. Ikaw na nagluluto. Ha? Itong bata na ito, mga kapatid, itong tao, itong lalaki na ito na Suael, hindi lang niya na realize, naisip pa niya. Mayroon siyang conviction. Yung conviction, mga kapatid, may pagbabago. Sabi niya, nagkasala ako sa langit at nagkasala ako sa iyo. Dalawa yung tinuro ng anak. Ha? I have sinned against heaven. Ha? Lahat po ng kasalanan, mga kapatid, nagkasala ka sa langit. Ganon yun. Ha? At nagkasala din ako sa iyo. Sabi ng anak. Alam mo, kapatid, pag gusto mo magbago, ito lang po ang sikreto, mga kapatid. Sino yung, meron kang gustong baguhin pero hindi mo mabago-bago? Alam mo yung unang hakbang para magbago ka? Tanggapin mo na nagkamali ka. Kasi pag hindi mo na-realize na mali ka, hindi ka talaga magbago. You have to admit, nagkamali ka. Ha? Doon yun na-realize, mga kapatid, na gulo na yung buhay niya. Ha? Sabi niya, malaking problema to. Ha? Sabi niya, mali ito. Kaya ang sabi niya, hindi na ako karapat-dapat na tawagin iyong anak. Ha? Alam mga kapatid, hindi talaga, tayo mga kapatid na mga nagbalik loob sa bugtong sa totoo lang. Kung sa Bisaya pa, wa yun tay angay sa grasya sa Ginoo. Ha? Ha? Hindi talaga tayo bagay sa grasya ng bugtong at buwan na Diyos. Ha? Ano po sa Tagalog yan eh? Ha? Hindi ka karapat-dapat talaga. Ha? Sa lahat ng mga pinagagawa mong kasalanan, yung pagpapatawad ng bugtong mo, hindi ka karapat-dapat. Ha? Kahit anong kabutihan gawin mo, hindi pa rin sapat yun. Wala kang pwedeng ibigay sa bugtong at buhay na sabihin mo sa kanya, ito na, bayad na ako sa kasalanan mo. Wala kang pwedeng gawin na sabihin ng bugtong at okay na dong. Pinatawad na kita. Wala. Wala tayong pwedeng gawin. Kahit magtambling-tambling pa tayo, mga kapatid, wala talaga tayong pwedeng gawin. Kahit chap-chapin mo pa buong katawan mo, hindi mo pa rin kayang bayaran ang kasalanan mo sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Hindi mo kayang bayaran, mga kapatid. Kaya mo ba bayaran yung gabi pa lang, sinampal siya, dinuraan siya, tinadyakan siya, pinalo siya, mga kapatid, nilatigo. 30 times. Gunit-gunit na yung, punit-punit na yung katawan niya. Sinuntok pa. Ha? Pag suntok niya, sabi mo, hulaan mo kung sinong sumuntok sa'yo. Isipin mo yan. Ha? Lahat ng paghirap tiniis ng bugtong at buwan na Diyos. Ha? Kaya ang ginawa ng Suael na anak na ito ay nangumpisal siya ng kanyang kasalanan. Ha? Kapag nangumpisal ka, mga kapatid, huwag kang mag-expect na kang ano pa man. Ha? Sa bugtong at buwan, wala talaga akong hindi ako karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapala, grasya na binigay mo sa akin. Kaya wala siyang ini, sabi niya, kahit katulong na lang, sabi niya. Ito yung taong nagkasala na gusto magsisi. At siya po ay pinatawad ng kanyang ama. Palakpakan natin ang bugtong at buwan na Diyos. Sa verse 25 to 32, ito naman kanyang kapatid na mabait. Ha? Alam mo, hindi nyo magkano ito narinig itong panganay. Ha? Galing siya sa trabaho, mga kapatid. Galing sa farm. Nag-araro, nagtanim. Dami, pagod na pagod sa trabaho. Pag uwi niya, nagulat siya, bakit ang saya-saya ng mga tao? Tinanong niya yung katulong, sabi, ano bang nangyari dito? Sabi niya, bumalik yung kapatid mo.
Ha? Nagsilos yung kapatid. Sabi niya pa, mula nung pagkabata ko, tumanda ko, sinusunod kita. Ha? Hindi man lang ako sumaway sa'yo. Lahat sinunod ko. Ni minsan, hindi mo man lang ako naihawan kahit kambing lang. Ha? O kahit manok lang, wala. Ito, baka talaga inihaw mo. Ang laki-laki niyan. Inibita mo pa yung buong barangay. Ha? Nagsilos itong kapatid. Ha? Dapat ang ginawa niya mga kapatid, tumakbo siya, niyakap yung kapatid niya, hindi nangyari yun. Ha? Nagalit siya, nagselos. Ha? Tuwang-tuwa yung kapatid niya na bumalik, siya naman, lungkot na lungkot. Ha? Ito yung mga parisiyo mga kapatid. Kapag nakita nila yung mga taong makasalanan, maniningil ng buwis, kasama ng bugtong at buo na Diyos, nakasimangot. Bakit nandito to? Ha? Ito yung magnanakaw ng manok natin, kapitbahay namin. Ito yung nagnakaw ng manok ng kapitbahay namin. Ba't nandito na to? Ha? Pag may nagbalik loob ang kapatid, galit na galit. Ha? Anong ginawa ng ama? Lumapit sa kanyang anak. Ha? Katulad ng paglapit niya. Hindi dito mga kapatid, yung anak na panganay, hindi talaga lumapit. Yung ama, lumapit din doon sa kanyang anak. Lumapit doon sa bunso. Lumapit doon sa kanyang panganay. Sa masunurin niyang anak. Ha? At ang sabi ng ama, anak, kasama kita palagi at ang lahat ng aking pag-ari ay sa iyo. Pag-isipan mo mabuti yan mga kapatid. Ha? Pag-isipan mo ito. Itong pangalan nito mga kapatid, hindi niya dinaanan yung kanyang kapatid na kumain na doon kasama ng mga baboy. Hindi niya naranasang matulog na nilalamig. Ha? Hindi niya naranasang magutuman na may pangangailangan. Siya mga kapatid, lahat ng pagpapala mayroon siya. Pag bago siya papasok, pupunta sa farm, nakakain siya. Pag uwi niya, makakain siya, busog siya. Itong kapatid niya, wala na to. Walang-wala talaga. Pobre pa sa Milo. Ha? O saan na Milo sa Tagalog? Ha? Bisaya? Ang kasi Bisaya dire. Pobre pa sa Milo. Oh. Ha? Ang pagigugma na siya igsoon, bugnaw pa simod sa iro. Ha? Yung pag-ibig niya sa kanyang kapatid, mas malamig pa sa ilong ng aso. Ha? Aso. Ha? Sabi ng kanya ama, makinig ka anak. Bago ko binigay lahat ng ari-arian sa iyong kapatid, lahat ng pag-ari ko, sa'yo na lahat yun. Wala na sa akin, sa'yo na lahat yun. Itong anak ko, ito na lang yung sa akin. Wala na akong yaman, ito na lang. Napakatindi mahal ng kanyang anak. Ha? Alam mo, abang iniisip ko ito mga kapatid, itong pagbabalik ng anak na ito, ha? Itong Suwail na anak, na lahat ng kalayawan ay pinagdaanan niya. Pero itong anak mga kapatid na panganay, binana niya lahat. Sa kanya na lahat. Itong bunso na ito, wala na itong mana. Yung tatay na lang niya. Diba? Sino ba dito sa inyo mga kapatid yung naglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos? Para kayo nagtatrabaho sa farm. Katulad ng panganay na ito. Ha? Nagtatrabaho kayo sa bugtong at buhay na Diyos. Diba? Hindi nyo dinanas yung dinanas ng iba. Ha? Kaya pag mayroon pong mga nagkakasalan, nagbalik loob mga kapatid, huwag nyong husgahan. Mahalin ninyo. Ha? Kasi yung bumabalik niya mga kapatid, hindi mo alam na lahat ng kapalan ng mukha, ginawa na niya para makabalik lang. Ha? At maramdaman niya na parang ayaw mo sa kanya, maramdaman niya yan. Ha? At ito mga kapatid, itong lalaki na ito, napakaganda mag-testimony ito. Ha? Dahil dinanas niya yung paghihirap na yon. Itong panganay, siya ang tagapagmana. Ha? Ganon din sa ating gawain mga kapatid. Mayroong mga kapatiran dito na discourage, umalis. Sana puntahan? Nagpunta doon sa ibang garden. Ha? Iniwanan lang kayo. Diba? Bawat simbahan mayroong ganon.
Mayroon po tayong kapatid doon sa Laguna, Nanay Bibiuna. Nanay Bibiuna, lagi nyo narinig yan sa akin live. Pumunta doon sila Brother Gilbert, nagsimba lang. Hindi nangaral. Nagsimba lang at umawit lang. Tinanggal. Ganun lang ha. Tinanggal, walang palipaliwanag. Ang sabi, huwag tanggapin. Mahirap po sa kanyang hindi tanggapin mga kapatid kasi nagbabasa ng power journal eh. Dapat maistimahin ka, i-welcome mo yung mga bisita. Ha? Mas pinili niyang mag-isa mga kapatid kaysa hindi niya sundin ang nakasalagay doon sa power journal. Yan po si Nanay Bibiuna. 2 Juan 8. Look to yourselves that we do not lose those things we work for. Pag sumikapan ninyo na yung mga pinagtrabuhan ninyo hindi mawala, that we may receive a full reward. Na pagdating ng panahon, sa iyong paglilingkod, bulto-bulto ang reward, ang gantimpala na ibibigay ng bugtong at buhay na Diyos sa inyo mga kapatid. Ha? Kapag ikaw ay maraming mga kaluluwa na dala, sa bagong langit, bagong lupa, sabi ng bugtong at buhay, ito yung land title mo. Ang laki ng lupa mo. Ha? Magtatanim kang palay doon. Pastor Rumbay, magtanim ka ng palay, pag-harvest mo. Isang butil kasing laki ng basketball. Matabang lupa eh. Ha? Yung butil nga ng palay, ganyan kaliit. Doon sa bagong langit, bagong lupa, kasing laki ng bola ng basketball ang isang butil. Ha? Lulutuin mo, bibiyakin mo pa yun. Pak! Kalahati lang muna. 4 na piraso, sobrang laki ng butil eh. Sagana. Tapos tawagin mo yung kapitbahay mo. Kapitbahay, kain tayo. Pagtingin mo, ano ba pangalan mo? Ako si Elias. Uy, si Elias pala kapitbahay mo. Bira. Ha? Dito naman, si Pedro naman sa kabila. Ganun po mga kapatid sa bagong langit at bagong lupa mga kapatid. Kaya lahat kayo, ha? Wala ding kwenta, sama kay Pastor Lahi, tapos hindi kayo sunod sa kalooban ng bugtong. Wala ding kwenta pagsama nyo sa akin. Oo. Kahit saan kayo pumunta mga kapatid, kahit pumunta ka doon sa kabila, kahit original pa sinamahan mo, kung swail ka doon, hindi ka rin maligtas doon. Ha? Kaya tinan yung power ID yung nakalagay. Trust and obey. Ha? Sumunod ka mga kapatid. Kaya ang tanong ko mga kapatid, saan ka na ba? Kumusta naman yung relasyon mo sa bugtong at buhay na Diyos ngayon? Nasaan ka na ba? Nasaan na yung relasyon mo ngayon? Mayroon ka bang personal na relasyon sa bugtong at buhay na Diyos? O wala? Ha? Ano bang relasyon mo? O ikaw ba itong swail na anak na iniwanan mo yung bugtong at buhay na Diyos? Umpisahan mo kapatid na magkaroon ng relasyon sa bugtong at buhay na Diyos ngayon. At ikaw ay magkaroon ng bagong buhay. Palakpakan natin ang bugtong. Pagsitayo tayo mga kapatid. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.